Naghain ng petisyon sa Supreme Court ang grupo ng Concerned Bangsamoro at hiniling na ideklara na unconstitutional ang Republic Act 11593 na nagpalawig sa Bangsamoro Transition Authority ng 3 pang taon mula June 30, 2022 hanggang June 30, 2025. Ang hakbang ay kasunod ng pagtutulak ng Senate Bill 2862 at House Bill 11034 na naglalayo na i-reset ang BARM election sa May 11, 2026 mula sa orihinal na petsa sa May 12, 2025. Ayon sa grupo, 8 na ang naipasang batas na nagpaliban sa halalan sa autonomous region sa halos 12 taon. I-detalye mo, Jehana Ahmad. Formal nang naghain ng petition sa Supreme Court araw ng Lunes, November 18, 2024, ang grupo ng Concerned Bangsamoro at hiniling na ideklara na unconstitutional ang Republic Act 11593 na nagpalawig sa Bangsamoro Transition Authority ng 3 pang taon mula June 30, 2022 hanggang June 30, 2025. Ang mga petitioners na mula sa iba't ibang panig ng BARM ay sina Arnold Padayhag, Licky Angas, Sahabuddin Mansag, Abdul Kair Alimasa, Arab Ampaso, Reggie Agustin, Isidro Alihaga, Mamakan Latip, Baser Codales, Ray Norberto Directo Jr., Marvin Baysara, Kadir Salik, Alton Angeli, Saliakram Adu at Gamal Hayudini. Ang grupo ay pinangunahan ni Dr. Abdul Pagayaw. Sila ay nirepresenta ng kanilang mga abogado na sina Attorney Hanif Ampatuan at Attorney Badroden Mangindra. Kinu-question natin ang legality ng resetting ng 2022 election. Yung RA 11593, resetting the Bangsamoro parliamentary election from 2022 to 2025. Bakit? Kasi, tandaan natin na noong 2019 na plebiscite, kasama sa ating binutuhan sa Bangsamoro Organic Law ay ang first election which is 2022. Bago mo baguhin yan, gawa ka muna ng batas which is tama, 11593, at bago yan maging effective, kailangan mayroong plebisito. So yan ang kulang dito, kaya gusto naming i-question ang legality ng batas na yan. Bakit kailangan ng plebisito? Kasi nga organic law yan. Organic law yan, ang sabi ng Korte Suprema, kaso ni Disumangco versus DPWH, that is part of the regional autonomy scheme na bago mo, nung nag-deliberate ang framers ng Constitution. Ang sabi ni Father Bernas, bago mapalitan yan, bago maamendahan yan, kailangan muna ng plebiscite. Ang hakbang ay kasunod ng pagtutulak ng Senate Bill 2862 at House Bill 11034 na naglalayon na i-reset ang BARM elections sa May 11, 2026 mula sa orihinal na petsa sa May 12, 2025. Ayon sa grupo, 8 na ang naipasang batas na nagpaliban sa halalan sa autonomous region sa halos 12 taon. Umabot na ata tayo ng 4 na dekada nung panahon pa ng ARM. Ang nangyari lang kasi nung panahon ng ARM, extend, umabot sa 12 years, ngayon naman, parang umabot na tayo ng 40 years. Ang nangyari lang noon kung bakit hindi tayo nagkaroon ng issue on plebiscite is that yung 1954 and 3754 na mga batas, hindi nakalagay doon kung kailan ang unang eleksyon sa ARM. Ang sabi ng Korte Suprema sa Kakida versus Senate, hindi na kito kailangan ng plebisito. Kasi hindi naman kasali sa binutuhan ng Bangsamoro ang kanilang unang eleksyon. So we are not amending the law. We were just filling, the Congress was just filling the gap. Dinadagdagan na ng Kongreso kung ano ang kakulangan sa batas, hindi na binabago. Kaya noong mga panahon na yon, hindi kailangan ng plebisito. But with this, klarong-klaro kasi sa BOL na 2022 synchronized national and local election na nakalagay ito.